Kumata na ba ang tanan? Tanan ba si duka-duka na niya ha? Hingna biya ini mong katapad nga siya o niya kung makatulog ko. May na magsabot mo kay kasi o mo nagkalit niya karon makasapaan karon mawalan mo born again na. Praise God. Ang istorya mi dito sa likod kanina. Mas nindot daw kuno kung puntag daw magsimba. Tanaw gani mo mga imong tapat niyo. Gwapa kayo. Muni fresh from the farm. Ha? Bago ni ba? Bago. Buntag sa iyo man. Ha? Bago gyud. So, once again may buntag o katong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga dili sa niya i-brand out. Taman sa alas 6, no? Iya po nga extend nga may no putlot sa taman sa alas 7. Ilo kita humanon. O magi nagsayo kita. So, subo na to no sa ato ang matag usa ka pamilya nga isa may nakahibalong na mga sitwasyon gyud no sa atong kapamilya na to nga di na to kakalikayan. So munang atong labi na atong pastor no atos ka ulit ka sa Butuan kay ang sister-in-law namatay. Then ang papa po ni Brother Junjun no sinya namatay po. Din kagabi ilang yun po, ginakadlawan, no? Ang mama ni Ruben Fernandez. Ngabi, no? Yan lastly pag yun, ang mama ni Ate Rachel pag yun ay. Grabe, no? Ang mga pangitabo sa ito ang kapamilya. So, karon ang mama po ni Ruben. So, diligin na to ribalan ng kanusa yung tama na itong mga kinabuhi. So, isip nga mga kapamilya, mga kauban na to sa atuang kuan, atong ipaabot sa ilaha po ng atong mga kuanong pagkasubo sa ilaha, atong comfort. Dool ka itong mga dool na dito, pwede na po maadto dito sa wapata ka ba na kung asang ikuan. So, I pray nga makahatag ko tawag ka ng dugang po nga strength, no? Kami na kang Ruben. Nga, papa na siya. No, papa na siya, panahimong papa. No, so nga, praise God. Hallelujah. Inay mong katapan, excited ko. Excited ko, karon nga daw, kay sayo tang human, makalaan ko rin ko. Lastly, ang topic sa atuang tema karon nga bulan is a call to imitate Christ. So, last week, topic nga ni Pastor sa may hinumduman na to. Ang hinumduman na to ato kay imitate Christ. Imitate Christ. Di ba ron gina? So, karon mo gyapon ang ako ang tema, ang ako ang pagdadol karon nga kabuntagon is imitate Christ. No? Grabe ka bold or grabe ka confidence kayo ng istorya si Paul ani. Imuhang sublion or imuhang tingkayon or imuhang basahon ang whole ng Bible. Si Paul lagi naka-istorya ingani nga klase nga pagka-istorya. Miingon siya no sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Miingon siya nga be imitators of me as I am of Christ. Isa may kaya mo istorya diha karon be. Nga miingon siya nga kanang sundal ya kuha sa mga nagsunod ko ni Kristo. Wala ingana si kinsa sa tuwa diri. Bisan si kinsa dili ka mo kaingon ana ba. Pero grabe si Paul. Grabe si Paul nga nakaya niya na iingon. Kabalong kita sa life ni Paul ay sabi piting mingawa. Mingaw kayo ra. Ay sa na feel na ko grabe ka mingaw. Nagmorn. Mura gyud na ko ato sa i-change siguro ni atong pamilya. Smile sa pro yung mga katapa ni Abidin. No? Grabe ka mura nasubo atong spirit karon. Ano kani? Nagmorn yan. So, praise God, no? I pray nga smile na to si Lord karon ha. Ayun ni pa-feel sa tuwa nga mura piting kamingaw yun. Mura bitaw kabantay mo ka lang napos sa ilalong bitaw nang sa suba ka kamura yun grabe yun kamingaw. Ingana ko na feel diri mo igsoon. No, ingana gyud so ato na i-change karon. Amen. Amen.
Murag silent kayo. Murag ko kayo tao ba? So praise God. So imitate Christ, no? Be imitators of me as I am of Christ. Ingon pa ni Paul. So grabe niya ka bold ang istorya igsoon. Kaya nga naman, siya mismo na-experience na niya. Siya mismo, yan ang ginahimo pa sa iyang kinabuhi. Ginahimo na niya, ngisunod yun siya ni Kristo, munang kaya niya iingon. Inaday mong katapat nga, be imitators of me. No? Kaya na mo, yung katapat mo, taas ang kilay. No? Be imitators of me. Narin kayo kaya no? Be imitators of me. Mutaas yung imuhang kilay, imuhang katapad yung inon mo. Magtuyok na din yung una-una. Dili ko narin siya yung anak, dili ko no? But si Paul, kaya na niya igsoon. No? Kaya ipakita gid niya sa iyang pagkinabuhi. No, sa dihang na-change ang life ni Paul, no, sa diha na-encounter niya si Jesus sa iyang life, ni bisan isa nga nakita nimo diha sa iyang life nga miingon siya nga dili nako, no? Wala gid ni bisan isa nga nakita diha sa verse sa Bible nga miingon nga dili nako, undang nako, no? Pero kay nasabtan gyud ni Paul nga usa gyud iyang ginahimo sa iyang kinabuhi, no? Nibalaan man nato gisay-say man to ni Pastor last week nga unsa si klase si Paul, no? Daghan kito yang ipang-istorya dito. So akong hinumduman kay tent maker si Paul. Ikaw sa imong hinumduman. Basta kay Pastor, imitator of Christ ta. No? So ingon pa Ephesians 5 verse 1 to 2. You are God's dear children. Ay ingon diya ang pulong sa Ginoo. So try to be like Him. No, try to be like Him. Live a life of love. Love others just Christ loves us. He gave Himself for us, a sweet-smelling offering and sacrifice to God. So grabe si Paul nga makaistorya. No, grabe si Paul nga makaistorya. Mao na nga ato ang saysayon karon nga ngano gid dapat mahimo nga ma-imitate ato si Christ ato ang matag usa ka kinabuhi, no? So unsa man nga klase nga i-imitate nato si Christ, no? Sa unsa man nga kaklase, sa unsa man nga pamaagi sa iyang pagkinabuhi, unsa man siya nga klase nga to siyang i-imitate, no? Ingon day, imitate Christ is imitate the nature of Christ. Unsa may nature ni Christ? Unsa may nature ni Kristo? Sa iyang pagkatao. Di ba natay kana bitawng ginayon to kung maila-ila nimo na siya ka tao, mingon ni ka nature man ginaniya kuha na siya kanang maldita. Ano? Nature man ginaniya nga tabian, mo na gid nature niya, tabian din na siya ka tao. Ay nature na niya, kusog gid kayo na siya buwan, kusog gid namang marites, no, mamantay sa tuwa. Mo na nature niya. Imong katapat unsa kay nature na niya? No? Marites gihapon. So unsay nature niya? Nature gid niya nga matulog kusog kay na siya muhagok. Nature na niya. Nature niya nga ano gid na siya sayo mo mata. Nature niya nga sayo kay siya mo mata para mag-devotion, no? Nature na niya. Nature na niya nga pag every hour mag-ampo na siya. Isa may na nga klase nga nature kay magpa-taklog ta. Nature gid na niya nga bright yun na iyang pamilya. Nature yun na sa ilang pamilya. Bright yun na sila. Nature mo na nila. Masakitaw na sila. Ayaw, hindi dito masugot na. Dito masugot na. The nature of Christ is love and compassion. Muna iyang nature. No? I believe nga, kung ikaw nakailang ka ni Kristo, nakabalong ka unsa siya kaklase nga pagka Diyos. No? Unsa po iyang nature. Pero kani akong ibutang diri, mga pipila lamang ni, no? The nature of Christ mo ni dapat natong i-imitate, no? Love and compassion na siya ingana grabe kami higugmaon nga pagka Dios, no? Ang yahang pagka klase nga na tao din sa kalibutan, dili nimo siya mabayaran, no? Makita lang gani siya tapangan na niya ang iyang gugma ingana ka ingana ka taas kalalum dili nato sukod ang iyang gugma. So love and compassion.
unconditional love. No? Ang unconditional love, wala siya nagulat nga bayluan siya. No? Wala siya nagulat nga. Di man pa sa tuha, tagad ti kahaon niya, son, ako na po di mo libre mo na. Nga na, gaya no? Di natin condition na to ang love. Sis, ka na po, lamot ka, dayon. Pwede, tubuan lang na ito kamay. So, si Kristo, nasa unconditional love. No? Ang unconditional love, wala siya nagunahuna nga baylo na i-change na sa iyaha. Unconditional love, yung pa, loving your neighbors. Muna ang unconditional love. Muna nga mga butang, nga atong paningkamutan, nga ma-imitate na to si Kristo. Loving your neighbors and forgiving others. Si Kristo mapasayloon. No? Muna iyahang nature. No? Mapasayloon and showing kindness and empathy. So, muna ang iyahang nature. Muna iyahang nature. So, ay isa is humility. No? Praise God sa word nga humility. Kinsa may taas o kuadre mapainom-sanon. No? Kinsa may mapainom-sanon sa tuwa diri. No magkaroon ng conflict, una-una din, sis, ako'y una may pasayo ha? Wala no? Kinsa man nga nga unity. Kinsa man, ano na lang, example sa masawa o pana. Ingon nila, sa kung nakita lang sa Facebook, kung ang bana ko nang mag-sorry, instead diretso ra. Sorry, mahal. Sorry, mahal. Mahal ang bugas ngayon. Kung ang asawa daw, sorry. Anak ko, no? Dito, wala na diri, oy. Wala na diri sa mga asawa. Amen? Wala, oy. No? So, humility. Yeah? Humility. Kana bitaw, dili na paabto ng ugma, dili na paabto ng unya. Usap na siya kay humility. No? Klase po sa uban niya humility is ka na, ingon pa nila, chill lang. No? Kung naagani kay, ingon pa nila, kanina, na-post na po ni sa Facebook, away-awayan na po ni sa mga netizen, no? Nga pag atong pag-graduate, ang uban na ngalain, nga wala na, nagarlanan ng kwarta, ang uban po, duwa ganahin nga nagpagarlan ng kwarta, ang uban ng mga ginikanan. Kaya ang uban daw, compare din nila, bilyonaryo versus murag milyonaryo. Anak-anak na yun, no? I-compare nila ang pag-graduate sa anak ni Pacquiao, o i-compare nila itong anak sa itong anak, nagigarlanag na kayong kwarta. Yan na daw. So, naitahin ang klase, but si Jesus is, mauna ang yung sa klase nga nature sa iya kinabuhi. Humility. No? Dili siya, naman tayo usahay, no? Kita ng mga tao, na tayo usahay ka kanang pilingan po no? Kanang kaya na ko na. Kanang mga ingana nga mga attitude ba? Kaya na ko na. Pag sumasuma, ay, isod man di ay ni. Na yun to? Na yung mga ingana nga mga sitwasyon sa itong matagusa ka kinabuhi. But, atong kopyahon is ang humility ni Kristo. Amen? Ingon ba, by serving others, not seeking personal glory. No, dili itong pag naakay mahimo, ang imuha na ang gusto nato na usapon nga humility no nga, ang gusto nato na usahay nga ikaw ang makredit permente. Dili nga na ang kuan ni Kristo, dili nga na ang attitude ni Jesus, no? Dili nga na. And tulo is faith and prayer. Ani, mo po niyo sa nature ni Lord, no? Ang iyahang faith and prayer. Christ had a strong relationship with God. Kanina klase po nga faith and prayer. So, si Kristo, mag-expend din na siya out time, no, sa iyang life. Diri pa sa kalimutan, kaya-expend din siya out time diya sa Ginoo. Makita na ito, mabasa siya, nato sa Bible nga, mato siya sa lugar na siya isa, mag-ampo, mag-communicate sa Ginoo. Ingana siya. So, nasa faith and prayer. And ika-apat is na siya obedience to God. Mo ni ang nature ni Lord and ni Jesus, no? Obedience to God, to the God of Father. Jesus was obedient to the God's will, no? Sa tanan
Hanto to the point nga namatay siya. Ubir gyud gihapon siya. Wala gid mingon. Di ba ningon siya nga katong gitigbas ni isa kito nagputol og dunggan? Si Peter. Ngina ni Jesus nga pwede man ako no? Pwede man ako mapanaogon ako tong mga anghel dire para tabangan ko. Pero wala din naghihimo. Tungod kay obedience sa Ginoo. No, mo na ang mga nature nga gusto nato pod nga ipaabot sa tuwa ni Paul nga i-imitate nato, no? Atong i-imitate. Mo na nga ingana ka bold si Paul ni istorya anak iya mo nang nahimo, no? Nahimo maguna niya sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So nahimo na niya. And sunod nga pwede natong i-imitate, no? Is the behavior of God. No. The behavior. Kanang itong behavior is unsa imong response or action sa usa ka sitwasyon sa imong kinabuhi. Unang behavior. No. So naay kung how to react or how to respond in every situation sa atong matag usa ka kinabuhi. Si Lord, si Kristo, ang iyang behavior in every situation lahi-lahi. Lahi-lahi ang iyang behavior. Una dre sa Mateo chapter 8 verse 23 to 27. Ingat rin sa istorya, no? Jesus got into a boat, no? And his followers went with him. So after the boat left the shore, a very bad storm began on the lake. Gabi. Unsa gingon dia? A very bad storm. Gabi. Unsa gini nga klase nga storm? Grabe gid. The waves cover the boat. Grabe gid nga Grabe gid nga balod, no? Kay ang ilahang gisakyan na matabunan man sa balod. But Jesus was sleeping. The followers went to him and woke him. They said, "Lord, save us. We will drown." Jesus answered, Why are you afraid? You don't have enough faith? No? Then he stood up and gave a command to the wind and the water. The wind stopped and the lake became very calm. Ina yung katapan, very calm. So ano yung istorya? Makita na to unsa ang behavior ni Kristo, no? Unsa ang behavior ni Lord ani nga pwede na tong i-apply sa tong kinabuhi, no? So makita na to dire is naay dako kayo nga bad storm, no? So nakita mo na to dire nga naay ang kanang iyang balod, no? Almost mo cover na gid pud sa sakyanan. Pero ani nga time nakunsa ra si Jesus gani natulog, no? Kung ikaw sa may nakatry ng sakay o pambutan dire nga ingani ka dagko ka balod imong gyagyan. Wala pa dire naka-experience. Adto mo sa mga pwede mo maka-experience kada adlaw dito. Kanang kami adto mi sa una nga sa una mo gud panahon nga amo dalan wala pa na semento, magpambutan ra gyud mi paingon sa syudad, no? Kaya ining taga-bukid, kumuha ito og syudad, sakay ra gyud mi pambot. So kada uli kita mo kada hapon kay ang balod mao ginaya titultol alas 3 sa hapon magsugod na nagkutaw ang dagat. Alas 3 sa hapon wala na ng dagat to maginahinay hantud mudagko na. Pag-abot na yun ang mga banda alas 5, alas 6, alas 7, ang balod na dagko na yun kayo. Kung first timer kayo lang yung pagsakay basig muna-una kag-ambak ba. No, basig muna-una kag-ambak. So kami naanad kami kay mao magyud ang mga way of transportation paingon na mo sa syudad kay wala man may laing sakyan. So mao ra gyud na. So muna ang balod murag sa mo mura okay na mi, no? Kampante na mi okay. Mura relax sa kayo matulog kami kaya kabalo naman mi nga mao gid ang balod. Namo dito nga mo. Pero kung first timer ka nga ma-experience ni mo na madlok yun ka. Di ka kaya makatulog. Basing mahurot imong tinaya og kwan. Mabuha ni mo og sigig suka. Basta nga na ang panahon. So, kami matulog kami kay naanad naman mi. No, naanad naman mi ang mga balod. But dire, makita na to nga si Jesus tutulong lang. So, unsa gani iyang behavior dire is
ayang gihimo mingon siya o mitindog siya and gikuman niya ang hangin ug ang water. Ang iyang behavior dali ato makita is kalmado siya sa tanang sitwasyon. Kalmado siya, dili siya, wala siya ka panic, no? Wala siya ka panic, kalmado siya, relax kayo siya. Na imong katapat, relax lang. No? Naay bad storm sa to matag usa kinabuhi, relax lang. Makita ang behavior sa usa ka tawo kung adunay problema, adunay mga sitwasyon, nya kanang hapit na, no? Sa naghapit na, hapit na moabot ang mga bayron nun. Diha no makita ang behavior sa tao, ay sa pa. Asa man ta mangita ani pangbayad? No, ana na dalin ta. Magkara-kara na dalin ta. Tudo ni sa tusikuan. Ana no? Ana na dalin ta. Natay nga nang kaklase nga behavior nga dili ta maka-relax, dili ta kalmado. Muna usahay palpak usahay kay nga naman kanang ang imuhang mga decision is out na din sa imuhang control sa Ginoo kay tungod ang imong behavior is lahi kung mo react. No? Lahi ta kung mo react, dili ta kalmado mo react, dili ta relax mo react, no? So sa dihang sige Jesus tulog ra, no? Relax na kay siya. No, relax na kay siya. But mga igsoon sa tanan atong mga sitwasyon kung mo na moabot ngani nga mga sitwasyon sa tumutag sa kinabuhi, iawhag ta ni Paul nyo ayaw ka taranta, no? Ayaw ka hadlok, ayaw ka unsay tawag ani, ayaw ka Wala ka. kanang kwan bitaw ka no, kanang mawala bitaw ka sa focus, no? So relax, kalma. Kung namin mga daghan nga mga abutuno na to karon, kalma lang. No, inay mo tapat, kalma lang kay murag sobrahan pa ko. Kalma lang kay murag sobrahan po. Then sa next nga slide, ingon dira sa Matthew 14:13 to 19, when Jesus heard what happened to John. Ani ka time si John is natigok na. Ipunta lang ulo si John ani kay gihalad dito sa gisulod sa itong platter na yun, gihatag dito sa hari, di ba? Mo may i-request sa anak sa hari. Okay? So, when Jesus heard what happened to John, so pasabot si John, patay na. So, close dia sila ni Lord si John, ni Jesus. So, ingani nga sitwasyon ba? Ani nga sitwasyon na ay namatay. Close friend ni Jesus. But ang gigawa ni Jesus, ang nado is, he lived in the boat, he went alone to a place where no one lived. Yato siya dito, sa lugar kung siya ragig isa. No? So, but the people heard that Jesus had lived, so they left their towns and followed him. They went by land to the same place he went. When Jesus got out of the boat, he saw a large crowd of people. He felt sorry for them and he helped the ones who were sick. Dito makita, si Jesus na hinumduman na to, ano nga sitwasyon, namatian siya. No, namatian siya. Kaya namatay ang friend ng si John. Dito makita nga, niyato si Jesus sa lugar, siya ragid isa. Nagmuni-muni siya, kung kita kung mamatian nung, huyong buwan. Siyempre, ato, reaction na to. Siyempre, anak mo kita. But, sa diyang nakita niya, pag naawit Jesus, no, sa boat, sa diyang nakita niya ang mga tao na nagulat sa iyaha, tanaw na to ang iyahang ihimo. Grabe ang iyang compassion, no? He felt sorry for them and he helped the ones who were sick. Bisan na sa moment, no, nga nag-mourn pa, but wala na niya gimatter sa iyang life. Ito ang iyang compassion sa mga tao, ang iyang giuna, ang need sa mga tao. Yung na siya ka-generous. No? So yung na siya, sa sitwasyon nga na Asya, wala na niya ginahuna nga mo na ang iyang na-experience. But, iya gyapon iuna unsay need sa mga tao. Inga na si Jesus, inga na ang iyang klase nga behavior. Nga bisan naata sa klase nga unsa ka klase nga sitwasyon sa atong life, but naa gyapon ang atong kasing-kasing nga willing nga mutabang, willing gyapon ta muhatag unsay need sa uban. Amen ba? Na dili na willing. Katugod mo? Katugod
sugod mo ayo tulog-tulog diya kay kuya pud ko dire. So, ingana si Jesus, ingana ang behavior ni Jesus. No na ato kita natay usahay nga behavior nga ami karon sa sitwasyon ayaw lang sa mihilabti. Natay mga ingana nga mga behavior no. Kay naami karon ani nga nag-mourn mi karon. Dito lang sa kasauban mga ayo kay kami po naginahanglan mi karon. O naman tayo mga ingana nga mga behavior. But gusto ni Paul ipalo na to ang behavior ni Christ. Amen? Amen. Bisan ni ini nga passage. And verse 15, late the afternoon, the followers came to Jesus and said, no one's live in this place. Dire, ang behavior sa iyang mga followers, mga disciple, makita nato nga ang ilang mga behavior is ang problema lamang ang ilang nakita. Tanaw nga ni late the afternoon, the followers came to Jesus and said, no one's live in this place, and it's already late. Send the people away so they can go to the towns and buy foods for themselves. Kita na ito dire, ang mga followers ni Kristo is, ang iyang ginamuna ilang kaugalingon lang. Siya nga, yantuan nila si Jesus. Malakwa na ni mga tawanan. Uy, gadagan ba kayo ani? Dili na po ni mo kaon karon, dili pa ni namamon, dili pa ni maniyunto, dili pa ni manihapon. Kaya na ba, para please lang. Para praising, no? So, bigyan si ang mga followers, palakwa na sila dito, nangamang euro po sila yung mga kwarta, ipapalit na sila mga pagkaon dito. Kaya kabalo, bigyan kita, sa tuwa, wala kita yung dala-dalang kwarta din, wala kita yung sudan, wala tayong pagkaon, ano? So, Jesus said, the people don't need to go away. No? You gave them some food to eat. No? Sugo na noon sila. Nga, imbis na ilang suggestion, nga ipauli, magisugo naman noon sila noon nga tagaan pagkaon. Kung sa ikinyo sa iyong mga followers, unsa, ato ang pagkaon rin, 5 ra ka buok, 5 ra ka bread, o 2 ra ka isda. O, siyempre, 12 sila ka buok, kung si Jesus, 13 sila. So, ato na lang na. O, tama ra gyud ni sa tuwa, oy. Kung baga, sa tuwa ba, igo ra gyud sa tuwa. Ay, numdum ko katong balo, nga milingan niya si Elijah nga, mao na lang gyud niya ang pagkaon. Pag human na mo luto ani karon, mga matay na mi, no? Ngana. Riyan, ang triple nga sitwasyon is ang iyang mga followers, no? Mingon siya nga, palakwa na lang na sila. So makita nimo ang behavior sa mga followers ani nga time is ano gid sila kanang anang ginahunahan ang ila sa kaugalingon, no? But mingon si Jesus nga, tagayin na sila pagkaon diha, mo na mingon sila nga, 5 ra gani niya, 3 biyata. O nga no, 5 ra gani niya, 3 biyata ya, 2 ra pud ka isda. Maigo ba na nagkadaghan ani nga mga tawhana? But ingon ni Jesus, dala diri ang bread ug ang isda. Then he told the people to sit down on the grass. So he took the 5 loaves of bread and 2 fish, no? He looked into the sky and thanked God for the food. Now, mutanaw rin dito sa langit mga igsoon. No? Mutanaw rin dito sa langit. Kung naginhanglan na ni mo tabang sa Ginoo, tanaw kanunay sa langit. Hangad, no? Hinayong tapad, hangad. No? But pag human nag-ampo ato ni Jesus, o ang i-multiply ang pagkaon. No? I-multiply ang pagkaon, o silang tanan na kakaon, and they give the food to the people. O next nga verse ni is nakagather pa din sila og 12 ka buok. 12 ka, no? 12 ka bukag. May basket, no? So ingana ang behavior ni Jesus, ni gusto ni Lord, ang gusto ni Paul nga atong kopyahon. Kay mao na iyang ginahimo. Nakita mo katong si Paul nasa Galatian unya. Ang gasupport sa yaha is taga Corinthians. Ingana magani siya nga grabe ning taga Corinthians. Bisan na ako sa laing lugar, padayon sila ka-support sa akuha. Iyan kanatudloan man ni Paul nga imitate Christ. Kung sa ginahimo ni Kristo, mao po himuon sa mga followers ni Kristo. So bisan si Paul naa sa lain nga lugar pero taga Corinthians grabe, no? Grabe support kapadala dito. No, kapadala dito. So ingana ang gusto ni Kristo sa atong matag usa ka kinabuhi. Amen. Amen. Ingana nga klase nga behavior. Matinabangon.
Inay mo katabad, mati na bangon. No? So, mati na bangon. So, mao na ang iyang gikuan sa tuwa, gipabot sa tuwa. Maluluyon ang behavior ni Kristo, maluluyon. Ang behavior ni Kristo na siya discernment no nga. Ug unsay need nimo. Wala. Kasi nakay katapad diha karon, nakay discernment. Ipandar ko imong discernment diha. No? So, dili imong personal nga interest kanunay imong unahon-ahon. Amen. Dili personal mo dili man kamo kailangan man sad namo ni. Dili man need man namo ni. Dili man sa karon kami lang sa gyud. Oh, inaigsuon. Dili tay ngana nga klase nga pagkristohanon. No? Ano? So mo na nga ingon wala na ko ni nasulat si Jesus is ang dili muli. Si Jesus ang dili mubiya. No? Ingon ang Hebreo 13:5b. Ingon diha siya, dili siya mubiya sa imuha. Si Kristo lamang igsuon ang dili mubiya sa imuha. Sagdi na lang yung katapad kung mubiya na sa imuha. No? But si Kristo dili mubiya sa imuha. Mao ni ang iyang behavior. Hindi nang iwan. No? Si Lord hindi nang iwan. Amen? Hindi nang iwan. Iwan ka man ang mahal mo, but si Jesus dili ka niya iwan. Amen. Ang usa ka behavior ni Lord is non-judgmental attitude. No, ingon diha sa John 8 verse 10 to 11. Ibalaan nato ning story nga sa dihang na si Maria. Di ba si Maria ni katong si Maria nga kuan katong prostitute? Di ba si Mary ni katong prostitute? Nya ningon tong mga Pariseo na ayo sa kababae diri nga prostitute. Insa may imong buhaton ani. Di ba? Gianaan man to siya sa mga Pariseo o mga leaders ato. Miyana si Jesus nga, o sige, kung kinsa sa inyo diha ang walay sala, sige, batua siya. Di ba? Mao man na ang balaod nga ilahang nakatunan sa panahon ni Moses. O sige, kinsa man tong mga tao diha nga wala nakasala, nakapalibot ani bayhana, mo'y muuna og bato. No, kay mao man ang ilahang kuan. So, nagsulat na si Jesus dito, pagtanaw niya, asa namang mga tao na mingaw naman. Mingon siya nga, asa naman sila? Mingon din sa babae nga, nanglakaw na sila, Lord. No? Muna mingon rin, he looked up again and said to her, where did all they go? Did no one judge you guilty? No? Ingon ang babae nga, wala man sir. So, mingon din si Jesus nga, I don't judge you. Dili po siya pwede mo judge. And you can go now but don't sin again. Inga na si Lord, dili siya judgmental. Ina yung mga katapad, dili judgmental. Ha? Oh. Ang behavior nato dapat ato ipakita, dili judgmental ha. No? Pag natin makita nga sa kasitwasyon, i-judge tayo nato. Oh. Pag natin makita nga murag mali sa atong pananaw, i-judge tayo nato. Dili inga na si Jesus. Muna gusto ni Paul sa tuwa na imitate Christ. I-imitate na to ang iyang behavior. Amen? Amen. Ay ikatulong nga ito i-imitate is ang iyang actions. No? The actions of Christ. Mao ni ang iyang mga ginapanghimo katong panahon nga naa pa siya diri sa kalibutan. He became poor, he became a servant, he was rejected, he became homeless, and he died. Mao ni ang mga butang nga iyang gihimo sa iyang kinabuhi, sa dihang napadiri siya sa kalibutan. So, mao ni ang gusto po nga ni Paul nga atong kopyahon, no? Ngayon siya imitate Christ sa ato ang mga actions. No? Sa manday, ingon din sa manday ato ang himuon. Mahimo putang pobre. Kay mao may gihimon diri nga he became poor, so mahimo po lugar kang pobre. No? So, mga igsoon, ang ipasabot sa Ginoo sa tuwana is mahimutang mahimutang generous. No? Ingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 8:9. You know the grace of our Lord Jesus Christ. You know that He gave up His heavenly riches for you. He gave up everything so that you could be richly blessed. No? Praise God. So, gihimo na ni Lord para atong kopyahon. No? Mahimo po tang generous sa uban. Amen?
mahimot ang generous. Ang ikaduha, he became a servant that we become saved. Nung nahimo siyang servant, ingon pa sa Matthew 20:28, though I did, no, the Son of Man did not come for people to serve Him. He came to serve others and gave His life to save many people. So mo na nga, nahimo siyang servant. So mo po na gusto ni Lord sa tuwa, nga mahimo po tang servant. No? Mahimo tang servant. Dili ba good, sometimes, nga din nga mga sitwasyon nga kahitabo no, sabot na sa trabaho, mapromote ta, mura mo ta ubos. Ganang mapromote na, bitaw ka kay, lami-lami na yung panghinambin, susuko na mo dahil ka ha. Namurang, ano na ka ba? So, dapat dili nga na nga mga actions nga itong ipakita. Isip nga mga Kristohano, magpabilin niya punta nga servant. No? Magpabilin niya punta ana nga sitwasyon. Kasi Jesus mismo, iyahan ang himo. And He was rejected. No? And He came to the world that was His own, and His own people did not accept Him. But some people did accept Him, they believe in Him, and give them the right to become children of God. So ang gusto ni Lord sa tuwa, di man ingon nga, kung i-reject na ka, is kanang luoy ka. No? Di man sa ingon nga i-reject ka, rejected ka ba, nga luoy ka. But dire, na-reject si Jesus, pero nakaroon sa taong acceptance. No? Amen? So mo na nga, dili tanang, ipakita po na to sa mga ubang tao, no? Ilabi na katong mga nagkinahanglan po sa ugtabang, kailangan po na to, dili po na to sila ina-reject. Di ba? Ang gusto sa Lord sa tuwa is i-accept. Amen? I-accept na to sila. And he became homeless. Ingon ang Matthew 8:20, the foxes have hole to live in, the bird have nest, but the Son of Man has no place to rest. So walay balay si Jesus sa hinatay. Sinasa na siya katulog, no? Sinasa na siya kapuyo. Gihimo na ni Lord para ma-experience niya tawhanon sa kalibutan, no? Ay mo po na gusto sa Ginoo sa tuwa. Dili man sa ingon nga wala tay balay. No? Wala tay puloy-anan. Ang gusto man gud sa Ginoo ay mahimo ta nga kwartahan, mahimo ta nga dato na mga balay. Amen. But ang gusto sa Ginoo sa tuwa, nga ipakita sa Ginoo sa tuwa sa ano is mahimo tang followers sa iya. Nga bisan unsa kanimuhang sitwasyon, di na siya mag-matter. Amen? Amen. Ang labaw sa tanan nga iyang gihimo is He died that we might live. No? So sa John 12 verse 32 nagaingon, I will be lifted up from the earth. When the heart happens, I will draw all people to myself. No? So mao na nga mga actions nga gihimo ni Lord sa iyang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Muna kakuhaan na to siya og example. Daghan pa, I believe daghan pa nga mga pwede na to mahimo nga sundon mga buhat ni Kristo nga atong sundon sa atong matagos nga kinabuhi. Ilabi na ang iyang pag-share sa gospel. Mao ang gina-permitin niya ginahimo. No, ang pag-share sa gospel, ang pagtabang sa mga magkinahanglan, labi na sa mga pobre, sa mga widow, mo nasa iyang kasing-kasing kanunay sa pag-ayo sa mga masakiton. Amen. Hapit na. Hapit na gid katulog. Praise God. Ingon ang Galatians chapter 2 verse 20. So I am not the one living now. Mo grabe ka bold niya ingon si Paul. It is Christ living in me. Pag ingon ka siya, tao, it is Christ living in me. Dili na kita ang magkinabuhi. No? Dili na kita personal. Pero dili maging malikayan. No? Dili maging malikayan nga mutigbabaw gid ang ato ang kagalingon, no? Kinsa gid ang ato ang kwan. But siya, I am not the one living now, it is Christ living in me. I still live in my body, but I live by faith in the Son of God. No? He is the one who loved me and gave Himself to save me. So ginganak ibalhin ni Paul ang panahon nga siya giluwas ni Kristo. Ginganak niya ibalhin mo nang grabe siya maka-istorya, makaingon siya sa tuwa. Imitate me, no? Wala gid niya giunang imitate Christ. But yung giunang niya imitate me. No, as I imitate Christ. Ginganak siya ka-bold na istorya na. Kay mo na yung ginaingon nga, nabuhi ko karon pero dili na ako ang nabuhi.
kung dili si Kristo na. Ingon pa, there is a next slide. When we love Him, we will be like Him. When we like Him, we will like He loves. Murag na apil na sa trading, nga libog-libog po sa ingon pa rin. When we love Him, we will be like Him. When we like Him, we will like He loves. No? So, ingo nga, nangutana ko sa akong asawa, tama man eh. Walang libog man. Pwede. So, tama guys. Now, sabi nga nila, kung higugmao na to si Kristo, masama ta niya. Pag may sama ni taniya, may sama po taniya nga mahigugma. Iyan na di ay. Tama. Pero kung makita natin sa taong pagkinabuhi karon, hindi kita tasama sa iya nga mahigugma, wala ta na higugma ni Kristo, o wala po ta na pareha ni Kristo. Amen ba? No? Kaya kanino lang ay statement nga gingon, when we love Him, we like Jesus. And when we like Jesus, may sama po ta niya nga mahigugma. Pero kung mahigugma ka, kung care ka, o niya pinili ra, dili na ta, wala ta nahigugma ni Kristo, o wala ta pa nahisama ni Kristo. Amen. Amen. No? Muna kailangan na to i-work out. Mayroon nga, imitate Christ, kaya ang gusto niya ni Paul, nga ibalik ta niya sa atong original na image. Ingon pa ang Genesis chapter 1 verse 26, nagaingon di ang Paul sa Ginoo. Then God said, now let's make human who will be like. Ano sa gingon? Will be like? Wala gingon sa parehang dagway sa mga animals, no? Wala gingon parehang dagway sa mga anom. But ingon dia si God pareha sa dahag dagway. Ingon siya diha, mo ni ato ang original nga image. Muna kaya nawala man ta sa panahon nga diyang nakakumit og sala ang tao. So gusto ni Paul nga mabalik ta ana. Mo lang siya imitate Christ. No? Imitate Christ kay imo na ingon nga kung wala ta nahigugma sama sa paghigugma ni Kristo, wala ta nahigugma sa iya o wala po ta naisama kaniya. Grabe kalalom nga statement, no? But atong paningkamutan, amen. Atong pagkamutan, mao man gini ang tuyo nga naay kanunay nga pagtudlo kay para kita tanan mahimutang makasunod sa gusto sa Ginoo. Ingon pa ang Genesis chapter 2 verse 15 mo ni, the Lord God put naman in the Garden of Eden to the work the soil and take care of the garden. Unsay gibutang? Kita, no? The Lord God put the man in the garden, no? To work the soil and take care of the garden. So, the garden is to work the soil. Naa ka sa garden, naa ka sa imong sitwasyon, o naa ka sa imong purpose karon, naa ka sa calling nimo nato karon. Ang gusto ni Lord i-work na to ang soil. I remember na upat ka soil sa Mateo. Kay numdum mo katong tunukon, dayon napatong batuon, napatong bantok nga soil og natong good. Ang gusto ni Lord sa tuwa is i-work out nato ang good nga soil, no? Kaya ang Garden of Eden. So, the Garden of Eden is diha ang imong ministry, diha ang imong personal, diha imong pamilya. Mo na imong trabahon nga ma-imitate nato, mabalik nato sila, ang ato ang pamilya, mauban nato, no madala nato para ang atong pagkinabuhi masunod nato nga ang purpose unsay gusto sa Ginoo sa atong matag sa kinabuhi. Na mangutana ko, kinsa may mga anak gani karon dinhi, nga mga anak lang daghan ubay-ubay. Imuhang papa, gusto ba nimo ng sunton ni nagdagko nimo? Na naglingo-lingos tuto. Best example, isip nga mga naanay mga pamilya, kisa may wala nag-aim diri nga ang imong anak maparehas sa imuha. Isip nga mga amahan. O isip mo nga ikaw nga anak, mingon ka nga gusto ko parehang papa. Isa may naingana. Isa may naingana nga ginaingon or ginaingon sa imong kagalingon isip nga anak. Ito na ginuhitin. No? Imitate. Best nga example
example, siyempre mga anak gatanaw na sila sa mga amahan, no? Kung unsay ginahimo silang papa, mao po na himo sa ilang mga anak. Kani nga example sa una, kanunay may gina-remind sa akong papa nga namatay na itong papa, sigutan sa kanaw ka Jotron pa. Namatay naman po to siya. Mingon siya nga ayaw gid mo pag-inom-inom. Kamo ayaw mo pag-inom-inom ha, o niya ayaw mo pag-apil-apil na ng sigarilyo, wala gid mo tarong. Na di ba maayo man kayo iyang gusto nga ipabot niya sa mga mata ko sa kinabuhi nga niyang mga anak, pero lagi kung mahimo ka nga good nga ipano kasi mo mga anak, ikaw po ta mismo kung mayo ka ng istorya, wala pong kagagabuhan. Di ba? No? May sige kang ingon nga ayaw niya ni buhata. Pero suguan ka pag nagkot og sigarilyo. Ayaw ba ni sigarilyo? Dagkuti sa ni dito. Kanya, dagkutan, mingon niya siya, yup-yupa sa kay para di mapalong. Oh. Di ba? O yung sama ni mo pagtuman sa iyang ingon. Dili lang na sa akong papa. I believe siguro na sa uban. Maayo ta mingon. Pero ikaw mismo po di gahimo. Mingon niya siya nga, kamu ni simba dito, alam ko niyo ang wata. Tino, sakto ba na? Sakto ba na? No, mingon nga, kamu ni simba dito. Iyapo lang ko niyo. Ayaw lang ko niyo ang wata nga dili ko mo simba. Di ba? Kung sa ang punuan, bisan pa naman sa ang bunga. Pero pasalamat lang kung mo sa akong mama kay mananaptan man to, di ko mo absent. Mananaptan man to, hantod ka na mananaptan to, di mo absent kung simba. So, nadala mingon mo to kong papa, uban lang mo sa iyong mama kay di gina mo absent. No, praise God, salamat sa akong papa. So, muna siya, kung gusto ka mo share, gusto ka mo ingon nga i-imitate ko, isip nga mga amahan, mo daw na diri sa atuang kinabuhi. Diri sa atuwa. Dili ka pwede mo ingon, ayaw ni buhata. Ayaw ba nung bagay niya kung ikaw puno disiplina, isubago ni mo. Ayaw ba na himuha si mga kuwan na, ikaw po mismo, imo nang ginahimo sa imong, di ba? Kung sa'y ginahimo nato sa atong mga anak, sure yun ko, sundan sa atong mga anak yun nga, mga po ni Gimos kong papa, okay lang yun, di ba? So muna nga, imitate Christ, dili pwede nga, ang buluhato ni Kristo atong imitate, but atong personally nga kinabuhi, wala na to na-imitate, no? Si Kristo sa atong matag sa kinabuhi. Ingon si Kristo, ang papa ang head sa pamilya. No, amen ba mga papa? Head sa family. So muna, grabe dako kayo siya o responsibilidad isip nga mga amahan. No, so imitate Christ, kailangan mabalik ta sa atong image, no? Mabalik ta sa ato ang original nga image. Muna ginaingon dia sa Genesis chapter 2 verse 15. Amen. Amen. So praise God. Salamat Lord, wala nag-brand out. So, in conclusion, i-apply na ito ni when we love Him, we will be like Him. Amen? Ina imong katapat, i-declare ni sa imong katapat. So, kung nakikatapat, i-declare ni, when we love Him, we will be like Him. When we like Him, we will be like He loves. No? So, muna akong declaration sa ato ang matagusa. No? Kaya murag, kakapingo na ang uban, hapit mo tayo sa daging donut ron. Ako'y bahala ninyo. Ako'y bahala ninyo. Ato ta sa daging donut. Diya, nasa gawas. Ito, joke pa. Muna itong declaration mga exon. Mahimutang good nga model. Isip nga mga followers ni Kristo, mahimutang good nga model. Kung mga saba gani kasi mong simong anak, kayo padungga imong silingan kay maulawan ng imong anak. Di ba? Dada sa kwarto o istoryahan lang. Ayaw bata ka og yaw-yaw. Kay dili lang imong anak maulawan pati ikaw maulawan. Makita mo nga, nga din na siya. Be a good model. So, be a reflections of Jesus Christ. Muna ako ato ang declaration and prayer and declaration nato karong nga adlaw, madalang-ala nato ni para ma-imitate nato si Kristo. Be a model and be the reflections of Jesus Christ, no? Then
live like Jesus Christ. Muna itong declaration. And yun rin, be followers of Jesus Christ and continue to be faithful sa Ginoo. Amen? And may igsoon, hindi na ito kaya mo-imitate ni Kristo kung ato walang kagaling ang puso. Kailangan na ito ang Holy Spirit. Kailangan na ito ang Holy Spirit yung kanunay uban sa tuwa, magagiya sa tuwa. So, this morning, ato ang iyampo sa Ginoo, i-declare na ito, Lord, change our thoughts. Lord, i-change ang among mga desire, yung basig wala na namao. I-change, Lord, ang among mga dawin yung istorya. No? Basig wala ka na place, wala ka na imitate sa mga istoryahan. Kung si Lord yung istorya is full of wisdom. Yan na si Lord yung istorya, Jesus Christ. How about you? No? Kung saan ni mga, kasi full of mga, ano ba, no? Ato ng likayan. So, full of, change our actions, no? So, atong mga actions, dapat i-change na nato. And, ang atong pagkinabuhi, ang ato ang lifestyle, aron mahimot ang worthy ang imitation ni Kristo. Amen? So, manindog ta. Yes, praise God. Hallelujah. I pray nga na nakatunan. Praise God. So, ako, kusog na mo amen, no? Kaya human na. Hallelujah. Thank you, Lord. Kusga na kayo matog. Kusga na. Jollibee. Kaya nakakaon na magkuhan. Jollibee. So, ato ang muduol tada sa ato ang buhi nga Dios and continue na to nung pangayon sa Ginoo. I believe kita tanan guys struggle man. Pero ingon pa nila naninguha man sad pod. Nag-struggle man ka nga daghang mga challenge nga niya sa tong kinabuhi pero ni-struggle ta na ning kamong taan na ma-imitate nato si Kristo. But I believe no mga igsoon muduol ta sa Ginoo. Kung pangayon atong i-desire no padayon nga tabangan ta ni Lord muna kong ingon nga dili na to kaya nga kita lang nga mag-change sa tong life kita lang nga mo-imitate ni Kristo but kailangan na to ang Holy Spirit be with us and kailangan na to siya nga mamuhat kailangan na to siya nga mao gayon mo kontrolar kanunay sa atong mga usa ka kinabuhi. Hallelujah. Yes, Lord, Holy Spirit, we need you. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. All of this found me. Yes, kung nakabalo na rin ang kanta, kung baka na itong bigyan niya. Fill me with your power. Satisfy my soul.
bulong karon nga kamuntagon nga imong ipabot sa amuha. We pray Lord nga padayon kini mo giyakan. Labi na Ginoo sa among nakatunan nga mensahe, kung saan ka na mo pag-imitate Lord. Labi na Lord ang imong nature, ang imong behavior, ang imong mga actions Lord. Yes Lord, lisod siya but tabangin mi. Holy Spirit, tabangin mi. Dili na mo kaya sa mong kagalingon. But we need your power, Lord. We need your power, Holy Spirit. Nga kanunay, ang labaw sa tanan, ginahanglan na mo ang imong mensahe kanunay. Ang imong magalikiya sa among mga dalan, Lord. Ang isip Ginoo nga mga followers ni Kristo, tabangin mi Ginoo nga mahimo ming good nga model. Tabangin mi Ginoo nga mahimo ming reflection nimo, Lord. Tabangin mi Ginoo nga kami strong ang relationship diya sa inyong Ginoo. Ang karon nga kabuntagon Lord, ako deklara Lord sa matag usa nga niya karon nga ikaw Ginoo Dios magapanalangin sa matag usa. We declare Lord blessing because we believe Lord. We declare Lord breakthrough. We declare Lord healing sa iyong mga kalatian. We declare Lord ang provision sa iyong mga kinahanglanon do. We declare Lord nga ikaw magaprovide sa tanan mga pagdalon sa matag usa kanamo nga niya karon. And we declare Lord protection. We declare Lord nga comfort sa matag usa. And we declare Lord love. And we declare Lord nga ikaw gayud o Dios mamuhat. We declare power Lord. We believe Lord nga and we declare Ginoo prosperous. And we declare Lord nga nang anakay hatag nga next nga level Lord sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Promotion sa matag usa and more nga mga sales Lord sa mga negosyante. Salamat Lord nga punon nimo sa panalangin ang matag usa ang ganiya karon diri nga puntahan Lord sa matag usa kanamo. Bisan tanan Lord ang mga kaubanan sa simbahan, I pray Ginoo nga imong hukma o ang imong protection kanunay nimo ipaabot kanamo. Dalaygon ka ni nga kabuntagon Lord, I give you all the glory and honor Lord in Jesus name. Amen. Okay, amin. Kamata na. Basahan ako ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 9 verse 7. Ang matag usa manghatag sumala sa kabubuton sa iyang kasing-kasing, dili sa pagpanuko o ingon nga pinupos kay gigugma sa Dios ang naghatag nga malipayon. Verse 8, og ang Dios makahimo sa paghatag sa tanang panalangin nga naghingapin nganha kaninyo aron kamo makamatud kanunay ug igo sa tanang butang madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Mag-ampo ta pa sa tuang tithes and offering. Lord, salamat ang kabutagon o God. Salamat Lord sa source of income sa matagos na Ginoo nga maghatag sa ilang sa imong bahin Ginoo. Salamat Ginoo, ikaw magapadayon o panalangin sa matag isa. I-bless ang tanan nga naghago Lord God. In Jesus' name we pray. Summer camp karon na ng June 15. Giyaw ta ng mga gitikanan nga ipapili na lang mga anak ko. So welcome na ita nga mag-invite of other kids and KKB Summit August 21 Cagayan. And then tomorrow ang men's nga prayer is ilahang ka sa Makiputin residence and ang given to the temple today is Team 2 and Team 3. Mag-prepare na mo para next week. Praise the Lord. Before mo go sa atong closing song, so na-mention man kayo na ni Brother Albert, no? So, ang atong pastor karon nag-read din sila because of the passing of his sister.
sister-in-law and very close to nila, labi na ang iyang mga pagmangkon. Sa iya ginaga duos for me. And then another one is ang atong brother in the Lord nga si brother Junjun. Doa siya karon sa ila. Actually siya ra gid sa ami adto. Kay si Millicent o ang mga bata na sa balay, hindi po nila kaya nyo na bubiyahe na mo sabay ng Junjun. And sa Monday man to ilubong ang papa ni Junjun sa June 12 ang sister-in-law ni Pastor Abed. And just this morning, inang kadlaw, namatay sa ang mama ni Ruben. So, last tribute sa parents 2 Sundays ago, nakasimba pa man to si Mama Deri. So, we will going to have a special offering, any amount from our hearts, and ang mag-gather naman ni ato ihatag para sa ila. So, while singing the closing song, let us all stand and maghatag po siya. Iyong kalwalhatian sa dakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, dahil ikaw, O Diyos, iba sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Ginoong nabinggawanan, salamat tayo ni ini nga kabuntagon. Salamat Lord sa pulong nga imo ang padangan sa matag usa. Lord, amo mga pag-ampo nga ang din nga mahimo Ginoo nga mosunod ka namo. Given oh God, salamat sa kinabuhi ni Brother Albert nga nagdala sa imong pulong. Padayon ka nga mag-protect, padayon ka Ginoo nga maglig-on. Even oh God, panalangini kung unsa man ang buhat sa ilang mga kamot, inubanan ni Joren. And even, oh God, ang ilang mga kinahanglanon, ikaw mag-provide ni tanan. Kanamo nga ani karon, salamat Lord sa kusog, salamat sa protection, and even sa among pagpamauli, padayon ka Ginoo nga mag-protect sa matang usa. Even sa among mga kaubanan nga wala dinhi, ikaw sa makig-uban kadto kanila. We bless you Lord.